Kung mayroon kayong mga kamag-anak o mga kakilala na nagkaroon ng problema sa puso, may hypertension o di naman kaya ay inatake sa puso, nako, para sa inyo ang video na ito. Kaya hali kayo, mag-usap na tayo. Ang sakit sa puso, paulit-ulit na to, ay ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga tao hindi lamang dito sa atin pero pati sa buong mundo. Silent killer kung tawagin dahil maaaring sa unang bugso ay walang nararamdaman ang mga pasyente ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Pero mayroong mga signs na medyo dapat ay binabantayan natin. Ito yung mga yan. Unang-unang classic sa heart attack ang chest pain. Yung sakit na parang mayroong nakadaga na parang elepante, tumatagos hanggang sa likod at pwedeng nag-radiate sa kaliwang jaw at sa kaliwang braso. Kapag may ganyan na kayong nararamdaman o ang mga kasamahan ninyo sa bahay o sa buhay, magpatingin na kayo sa inyong mga doktor. Pangalawa, baka ibang sakit pa din ang maisip pero para sa mga elderly, ang pananakit ng tiyan na parang hindi natutunawan o yung parang ina-acid reflux, huwag nyo pong babaliwaliin yan kasi pwedeng cardiac equivalent yan. In close proximity kasi ang digestive system at ang puso natin kaya maaaring maging challenge yan sa diagnosis. Laging kasama sa differentials o mga iniisip naming mga doktor na pwedeng pagmulan ng simpleng pananakit ng tiyan ang puso. Kaya again, magpatingin sa inyong mga doktor kung mayroong nararamdaman. Pangatlo, sobrang pagpapawis. Tipong parang nag-gym ka na tapos kasama pa chest pain, nako, tumawag ka rin ng ambulansya. Pang-apat, irregular na heartbeat. No-brainer ito. Kung hindi regular ang tibok ng inyong mga puso, kinakailangan makita kayo ng inyong mga doktor upang malaman kung ano nga ba ang underlying problem. Sa thyroid ba ito nagmumula? Sa puso ba mismo? Kinakailangan malaman upang mabigyan ng tamang lunas ang mga yan. Panglima, mabilis na pagkapagod. Kung konting blocks pa lamang inyong nalalakad o di naman kaya ay hindi kinakayang umakyat ng hagdan o pwede rin nakararanas ng mabilis na pagkapagod sa simpleng pagtutoothbrush lamang, posibleng puso ang problema kaya mainam na magpa-check up ka. Pang-anim, choking sensation. Yung mga ganyan na parang nabubulunan o restricting masyado kahit wala naman kayong necktie na mahigpit, mainam na tumawag na agad ng ambulansya dahil malamang sa malamang ito ay isang form ng hirap ng paghinga na related sa inyong mga puso kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa, magpadala na kayo sa ospital. At pang-pito, pamamanas. Ang pamamanas ay maaaring problema sa kidneys o sa liver o di naman kaya ay sa puso. Maaari itong manifestation ng heart failure dahil hindi na nagiging efficiente ang puso sa pag-pump ng dugo kaya nagkakaroon na ng backflow. Pero actually, ang pamamanas ay maaari ding side effect ng mga medications. Kaya again, best na magpakita kayo sa inyong mga doktor. Dahil sa huli, tayo-tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman kung may mga ganyang senyalis na kayo, huwag mag-atubiling kumonsulta na agad sa inyong mga doktor. Okidoki, see you ulit next time. Ingat!